Ako po si Miss Winnie at ito ang ating kwento. Magandang araw po. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Krisha, 60 anyos. Ang kwentong ibabahagi ko po sa inyo ay nangyari noong dekada 90. Mga early 90s po. Bali 25 anyos lamang po ako noon. Nakapagtapos ako ng pag-aaral ng kursong commerce. Ito po kasi ang pinaka-in na kurso nung kapanahunan ko. Ibig sabihin, ito po ang pinaka-in-demand sa lahat ng naghahanap ng trabaho. Mabilis ang pera kahit mahirap pong pasukin. Kailangan lang na madiskarte at matalino. Sa bangko po ako nagtatrabaho, kaso lang retirado na po ako ngayon. Hindi po tungkol sa akin ang kwentong ito. Ito ay karanasan ng aking ate Catherine at ng asawa niya na si Kuya Ivan. Maaga po kaming nawalan ng mga magulang. Sa murang edad, si ate na talaga ang nag-alaga sa akin. Noong araw, pinasukan niya po lahat ng trabaho. Maitaguyod lamang ang pag-aaral ko. Maski nga po pagiging hostess pinasok niya, wag lang po akong mawala ng allowance. Kaya ginagawa ko po ang lahat para maibalik kay ate ang pagsasakripisyo at kabutihan niya sa akin. Mabuti na lang, nagtagumpay ako. Noong araw po ng aking graduation, isa ako sa nagtapos na may medalya at recognition. Naku Krisha, masayang-masaya ako para sa'yo. Ako din ate. Sa wakas matatapos na po ang mga paghihirap natin. Pagkatapos nito, lalapitan ko ang ilan sa mga rekomendasyon sa akin. Mag-a-apply po kagad ako. Mabuti naman kung ganun. Huwag kang mag-alala Krisha. Kung saan ka masaya, susuportahan kita. Maraming salamat ate ha. Alam ko po saan man naroon sina tatay at nanay, magiging masaya sila para sa atin. Kahit paano matutustusan na natin ang ating mga pangangailangan. Magsisikap ako ate, gagawin ko ang lahat makaahon lang tayo sa hirap. Oo naman, gagawin natin yan ng magkasama. Katuwang mo ko sa laban natin sa buhay kapatid ko. Lagi pong ganon ang usapan namin ni ate, puro masasaya at magaganda. Kaso lang, alam ko naman po na hindi ko masasabing masaya siyang talaga kapag nagpatuloy siya sa pag-alalay sa akin. Pinangarap ko din po na iahon siya sa kumunoy ng pagiging isang babaeng mababa ang lipad. Isa pa, siya na po ang tumayong ama at ina sa akin noon pa. Siguro naman panahon na para ang sarili naman niya ang atupagin niya. Nakapasok po ako sa isang bangko at nakapagsimula kaagad ng trabaho. Si Ate Catherine nagpatuloy sa kanyang pagiging hostess at doon niya nakilala si Kuya Ivan. Hindi ko po alam kung paano nagsimula ang love story ng dalawa. Ang alam ko lang, nagising ako isang araw na ipinakikilala na ni ate sa akin ang kanyang kasintahan. Guwapo po si Kuya Ivan, parang Kastila. Makinis ang kutis at mamula-mula. Kung itatabi nga kami sa kanya, magmumukha kaming alalay Pero iba po siya. Mabait si Kuya at mapagkumbaba. Walang kayabangang maririnig sa pananalita niya. Sana naman magkasundo kayo, Krisha. Mabait yang si Kuya Ivan mo. Palagi akong dinadalahan ng snack niyan sa trabaho Oo nga, Krisha. Pero mas magiging masaya sana ako kung hihinto ka na sa trabaho mo, Catherine. Ivan, napag-usapan na natin to, hindi ba? Tsaka na ako hihinto kapag steady na sa trabaho niya si Krisha. Napatango naman si Kuya Ivan sa tinuran ni ate. Kaso lang, kung ako po ang tatanungin ayoko na talagang bumalik pa siya sa trabahong yun. Mas pagbubutihin ko pa sa trabaho. Kaya nakumbinsi ko si Kuya Ivan na gawan po namin ang paraan para mapahinto siya. Nang saglit na umalis si ate, nagkausap kami ni Kuya Ivan. Mas mapapadali ang pagpapatigil ko sa kanya sa trabaho kung pakakasalan ko si Catherine. Kuya Ivan, teka lang. Hindi po ba kakikilala niyo pa lang sa isa't isa? Hindi po birong bagay ang kasal, kuya. Kailangan po itong pinag-iisipan. Alam ko. Kaso lang, hindi ko na talaga ma-imagine ang sarili ko na hindi ko siya kasama Hindi po ako nakaimik sa sinabi ni kuya. Mukhang nahuhulog na nga sila sa isa't isa, kaya naman sino ba ako para kontrahin sila? Naganap kaagad ang kasal at naging mag-asawa silang dalawa. Si Kuya Ivan naman, araw-araw umaalis para magtrabaho. Nagulat nga po ako Anak mayaman pala si Kuya Ivan. May sarili siyang kumpanya na pinatatakbo at may mga tauhan. Sa isang iglap, nagbago po ang buhay ni ate. Damay na din po ako doon.
Hindi rin naman kasi nila ako iniwan sa dati naming bahay eh. Kasama po akong lumipat sa tahanan na pinasadya pa ni Kuya Ivan sa amin. Sana magustuhan niyo ang bahay natin, Krisha. Check mo na ang kwarto mo. May mga pinamili ko dun sa'yo. Naku, kuya, kahit nga sa sala nga lang ako mahiga ayos na sa akin. Maraming salamat po sa pagiging galante sa amin ha. Ang dami ko namang natatanggap na regalo. Ayos lang yung Krisha. Mula nang pinakasalan ko ang ate mo, naging kapatid na din kita. Kaya hayaan mong ibigay ko din sa'yo ang lahat ng pangangailangan mo. Natawa si Ate Catherine nang marinig ang aming pinag-uusapan. Love, tama na yan. Baka mamaya ay masanay si Krisha sa mga binibigay mo. Hayaan mo na, love. Para naman talaga sa kanya mga yan eh. Alam mo naman na wala akong kapatid. Sa katauhan man lang niya, maranasan ko ang pakiramdam na tinatawag na kuya. Sa loob ng 1 taon nilang pagsasama, hindi po sila nagkaanak ng aking kapatid. Umabot ang pagkaburyong ni ate at minsan tinataon niyang aalis siya kapag wala naman si Kuya Ivan sa bahay. Iba't ibang lalaki ang napapansin kong sinasamahan niya. Halos hindi ko na nga mabilang. Kung minsan, nagsusumbong sa akin ng mga kakilala namin sa dating tinitirhan. Kung naghiwalay na raw ba si ate at ang asawa niya. Dahil sa 1 linggo, hindi lang 3 kundi aabot pa sa 5 lalaki ang kanyang nakakasama. Napangalanan na nga siyang Kalad Karen dahil sa reputasyon niyang yun. Kaso lang, hindi pa din po nadala si ate. Talagang naghahanap siya ng paraan na magawa pa ang mga bagay na kinatatakutan kong malaman ni kuya. Pagtakpan mo na lang ako sa kuya mo ha, kapag hinanap niya ako. Ate naman, bakit hindi ka na lang magpaalam ng maayos kay kuya? Pumapayag naman yun sa tuwing aalis ka. Oo nga, kaso lang ang dami niyang tanong. Kung saan daw ako pupunta, sinong kasama ko, anong oras ako uuwi, nakakairita na. Napaatras na lang ako nang pagtaasan pa ako noon ni ate ng boses. Hindi siya dating ganoon. Simula nang bigyan siya ni Kuya Ivan ng sariling kotse, hindi na pumirmi si ate sa bahay. Minsan tuloy, naaawa na po ako kay kuya. Darating siya ng maaga dahil nga anniversary nila. May tangan siyang bulaklak at regalo para sa kanyang pinakamamahal na asawa. Krisha, nasaan ang ate mo? Kuya, umalis po siya eh. Saan daw nagpunta? Gabi na. Sakto naman po na may humintong kotse sa labas ng bahay, kaya sabay pa kaming napasilip ni kuya sa bintana. Lumabas mula sa hindi kilalang kotse si ate. Sabay lumabas din sa driver's seat ang nagmamaneho ritong lalaki. Bago pa man kami makapag-react, nabigla po kami nang makitang naghalikan ng 2 sa aming harapan. Hindi man nila kami nakikita, alam kong mali ang ginawa ni ate. May kinakalantari siya. Ako na mismo ang gumawa ng paraan na mahinto ang 2, lalo na at nakita ko si Kuya Ivan na natulala habang namumuo ang luha sa kanyang mga mata. Pabalya kong binuksan ang pinto na ikinagulat ng 2 nagtutukaan. Krisha, ikaw lang pala. Huwag kang magtaka kung ibang naghatid sa akin na kotse ha. Nasiraan kasi ko eh. Ako lang po ito ate. Bakit para kang nagulat? Akala mo ba si kuya na ako? Krisha, huwag kang ganyan. Sinamaan ko siya ng tingin sabay lingon sa lalaking kasama niya. Mas matangkad po siya kay Kuya Ivan, pero halatang walang respeto. Sa totoo lang, nagalit po ako kay ate. Hindi man lang niya inisip ang mararamdaman ni kuya, oras na makita ang pinaggagawa niya. Binigay ni kuya sa kanyang lahat pero hindi pa rin siya makontento. Sino siya ate? Tumikhim ang lalaki at hindi hinintay na magsalita si Ate Catherine. Siya pa ang nag-abot ng kamay niya sa akin na hindi ko tinanggap. Ako nga pala si Jemuel, Krisha. Kaibigan ng ate mo. Pagkakakong natawa, hindi po ako makapaniwala na magagawa pang makipagkaibigan ni ate sa lalaki kahit na may asawa na siya. Hindi naman po ko inosente sa mga ganitong usapin. Alam ko kung anong klaseng pakikipagkaibigan ang tinutukoy niya at hindi ito kaaya-aya. Bastos man kung matatawag pero marahas kong hinila si ate papasok sa bahay niya. Ako ang nahihiya sa ginawa niya. Kung tutuusin, napakabuti po ni Kuya Ivan sa amin. Halos lahat ay ibinigay na niya. Iniahon pa niya kami sa kadukhaan. Ganon din ba kahirap ang maging matapat?
Mabagsik kong nilingon si Jemuel na noon ay tila ba naaaliw pa sa aking naging reaksyon. Kung paghatid kay ate ang dahilan kaya ka nandito, salamat na lang po. Pero hindi siya makikipagkaibigan sa inyo. May asawa na po ang ate ko. Sana naman wag na po kayong makisawsaw. Umalis ka na. Krisha! Hayaan mo na, Kath. Okay lang. Actually, nakukyutan pa nga ako riyan sa kapatid mo eh. Wala po akong panahon makipaglokohan. Pwede bang umalis ka na? Alam ko naging harsh po ako ng mga sandaling yon. Pero alam ko po talaga may ginawa si ate. Hindi kasi siya makatingin sa akin ng maayos Para po siyang nagigilty na hindi ko maintindihan. Pagpasok namin sa bahay, ako pa ang pinagalitan niya. Krisha, bakit naman ganun ka magsalita? Nakakahiya kay Jemuel. Bakit ate? Kailangan po ba maging nice ako sa kanya? Oo, dapat lang. Naririnig mo ba yung sinasabi mo? Nakakahiya ka ate. May asawa ka ng tao. Pakinggan mo naman sana yan naghuhumiyaw mong konsensya. Sigaw ko sa kanya. Tsaka pa lamang nanlaki ang mga mata ni ate nang malingunan niya si Kuya Ivan na noon ay tinutungga na ang alak habang wala kaming kakibukibong pinagmamasdan. Namamasa na ang mga mata niya. Marahil kanina pa lamang ay umiiyak na ang kuya ko. Hindi ko po maiwasang maawa sa kanya. Gayunpaman, mas lalo po akong bumilib kay Kuya Ivan dahil hindi man lang niya pinagsabihan ng masasakit si ate. Wala kaming narinig kahit katiting. Matapos niya lang maglasing ay umalis siya at nagtungo na sa kwarto. Wala siyang imik. Si ate naman po, taas noo pa ang kanyang ginawa. Hindi ko nga alam kung anong nakain niya at bigla siyang nag-iba. Hindi naman siya dating ganyan. Matatakutin ang ate ko na gumawa ng mga bagay na makakasakit sa iba. Kaya naman naisip kong kausapin siya kapag medyo malamig na ang sitwasyon. Dala ng pagod lalo na't may trabaho pa ako bukas, binigay ko na lamang po ang oras na yon sa mag-asawa at nagpahinga na lamang. Maaga pa nang magising ako kinaumagahan. Sinadya kong bumangon kaagad para makausap si ate. Kaso si Kuya Ivan ang nakita ko sa kusina. Nagluluto siya. Abala pa siya sa pag-aahon ng niluto niyang ulam sa bandehado. Ang mas nakakagulat pa, binati niya ako. Bunso, gising ka na pala. Halika na, kumain ka muna bago pumasok. Masarap ang niluto kong sinigang. Maaga ako sa palengke kanina Aniya, tipid akong ngumiti tsaka tinignan ng bowl. Umuusok na sinigang na hipon ang naroon kaya natakam ako. Nung araw kasi, minsan lang po kami makatikim ng ganitong klaseng ulam. Kadalasan, kontento na kami sa tuyo at asin. Yun lang kasi talaga ang kailangan naming iulam para mabudget ang aming pera. Kuya, hindi naman ikaw dapat ang gumagawa nito Si ate po dapat. Hayaan mo na. Baka pagod lang ang ate mo. Hindi ko po maiwasang maawa kay kuya. Ang bait niya talaga. Lantaran na nga siyang ginagago ng kanyang asawa, parang pinapatawad pa niya kaagad. Ako tuloy ang nasasaktan para sa kanya. Kaya naman kahit alam kong hindi dapat, hinarap ko si kuya. Kuya, ako na po sanang humihingi ng dispensa sa mga pinagagagawa ni ate. Hayaan mo at kakausapin ko siya ulit. Ayos lang yung bunso. Huwag mo nang pilitin ang ate mo. Baka kasi magalit lang siya. Pero kuya, mali naman po talaga ang ginawa niya. Hindi natin dapat kinukonsinti ang ginawa niya. Pareho po nating nakitang ginawa nila kagabi. Katwiran ko. Gayunpaman, nararamdaman ko na umiiwas na lamang si kuya. Kaya ang nangyari, nakaalis po ako papunta sa trabaho nang hindi ko pa nakakausap si ate. Pinagsaraduhan na lang niya ako ng pinto at pinagdabugan. Naging abala ako sa trabaho nang sumapit ang aming lunch break. Nagkayayaan kami ng mga kasamahan kong teller sa bangko na sa isang restaurant kumain. Pumayag naman ako. Natatandaan ko, ilang bloke lang mula sa bangko yung restaurant kaya naglakad na lang kami. Papasok na ako sa pinto ng kainan nang hindi ko sinasadyang mapalingon sa isang hopia house sa tabi mismo ng kinatatayuan ko. Aminado po ako na uminit kaagad ang ulo ko. Nakita ko si ate at hindi siya nag-iisa. Naglalandian sila ni Jemuel habang bumibili ng pagkain doon. Tuluyan na nga akong hindi nakapagpigil. Sinugod ko silang dalawa. Ate!
Sabay na lumingon si Jemuel at Ate Catherine sa akin. Nagulat sila. Hindi yata inaasahan na magkikita kaming tatlo sa lugar na yon. Ewan ko po ba, gustong-gusto kong kurutin si ate sa singit. Para kasing hindi man lang tumatak sa kanyang isipan ang ginawa niya kagabi. Talagang inulit pa nila. Hindi man lang nagtangkang pagtakpan ni ate ang lambingan nila. Ngayon, malinaw na po sa akin ang lahat. Kabit niya ang lalaki. Lantaran nilang niloloko si Kuya Ivan. Ano na naman ba ito, ate? Krisha, huwag kang mag-ieskandalo dito. Ate naman, yung ginagawa mo ba hindi pa ba iskandalo yan? Talagang pinagmamalaki mo yung kabit mo, ano? Krisha, wag mo namang bastusin ang ate mo sa harapan ko. Teka lang po ha, sino ka ba para magdemand sa akin na wag kong babastusin ang ate ko? Ito bang ginagawa niyo kaaya-aya ba sa mga mata ng tao? Ate, may asawa ka na. Wag mo naman tong gawin kay Kuya Ivan, oh. Ang bait-bait na nga ng asawa mo. Tapos niloloko mo lang? Mahiya naman kayo. Ang daming tao kumakalat yung kalandian nyo. Krisha ha, tumahimik ka na. Baka dito kita masampal. Pagkakakong natawa sa sinabi ni ate. Ako pa talaga ang sasampalin niya? Pagkatapos ng ginawa niya, aminado po ako na medyo nawalan ako ng respeto sa kanya. Hindi siya magandang ehemplo ng isang disenteng babae. Pero dapat sana, binago na niya ang katayuan niya. Hindi na kasi siya hostess kagaya ng dati. Iniahon kami ng asawa niya sa hirap at sa napipintong pagsira ng aming kinabukasan. Pasalamat nga po si ate kasi tinanggap po siya ni kuya ng buong buo kahit na alam niya na hindi na siya malinis na klase ng babae. Noong mga sandaling yun, tinalikuran ko sila. Dati magalang po ako kay ate. Lahat ng sabihin niya ay ginagawa ko. Pero yung mga rason niya ngayon, hindi ko po magawang ikonsidera. Alam ko kasing mali eh. May sinasaktan siya sa ginagawa niyang yun. Kaya paano ko siya susuportahan sa kamaliang ito? Pagka-uwi ko sa bahay, nadatnan ko si Kuya Ivan. Nagluluto na naman ng hapunan. Gusto ko pong maiyak sa totoo lang kasi masyado siyang nagpapailalim sa pinaggagagawa ni ate. Yung kapatid ko, ayun, wala pa sa bahay. Ni hindi ko po alam kung saan nagpunta. Magalang kong binati si kuya at nagpaalam na papanhik muna ako sa aking kwarto. Kaso lang, pinigilan niya ako. Bunso, pwede ba kitang makausap sandali? Opo naman, ano pong sasabihin mo kuya? Tungkol sana sa amin ng ate mo. Tumango ako at naupo sa upuang nasa mesang kainan. Naghihintay ako ng sasabihin niya hanggang sa huminga si kuya ng malalim. Maya-maya, natatawa na nababalisa. Nararamdaman kong medyo nag-aalangan siya. Pero kung ano man ang sasabihin niya, pwede ko naman naintindihin. May kasalanan ng ate ko eh. Kaya alam ko na wala kaming karapatang mag-inarte. Kaso lang, hindi ko inaasahan na iba pala ang isasalaysay niya sa akin. Naikwento na ba sa'yo ni Catherine kung paano kami nagkakilala? Tanong niya sa akin. Umiling ako dahil wala namang naikwento sa akin si ate. Basta noong ipinakilala niya si Kuya Ivan sa akin, magkasintahan na sila. Tsaka dati nang magaan ng loob ko kay kuya, kaya wala na akong nakamamatay na tanong tungkol sa pagkatao niya. Isa pa, nakilala na din naman namin ang mga magulang niya eh. Kaso lang, simula nang maikasal sila, hindi na po namin nakita ulit ang kanyang mga magulang. Hindi po kuya eh. Paano nga po pala kayo nagkakilala? Iniligtas ko ang ate mo mula sa customer niyang balak siyang ibugaw sa mga sindikato. Ano? Seryoso ka ba kuya? Bakit hindi ko alam yan? Ayaw niya nang malaman mo. Baka raw mag-alala ka. Graduating ka noon. Ayaw niya magkaroon ka ng maraming distractions. Nasa kasagsagan ka pa yata sa pagpasa ng thesis mo eh. Ano pong nangyari? Naging magkaibigan kami ng ate mo. Bukod pa dun, nagkakilala kami sa hindi inaasahang sitwasyon. Gulat na gulat po ako nang may ipagtapat si kuya tungkol sa tunay niyang pagkatao. Hindi ko po alam kung maniniwala po kayo. Pero sinabi niya sa akin na isa raw siyang aswang. Ayun nga lang, hindi daw po siya kumakain ng karne ng tao. Natawa pa nga ako kasi may pagkasinauna pang panahon noon. Hindi naman ako naniniwala sa mga aswang. Hindi kasi ako nakakakita noon. Kaso lang, pinatunayan ito sa akin ni kuya.
Literal talaga na napangangako. Kuya, ano pong reaksyon ni ate tungkol dito? Natakot siya, pero hindi ko siya sinindak. Sa halip, gumawa ako ng paraan para mapaamo siya. Naging malapit daw sila ni ate hanggang sa ipagtapat niya na may gusto siya sa kanya. Tumawa lang daw noon si ate. Sinabihan pa siya na baka nanloloko lang siya dahil nga hindi na noon maayos na nakakatulog ang kapatid ko. Halos hindi na siya makapagpakita ng maayos sa bar na kanyang pinagtataguan dahil inaabangan na siya ng mga customer niyang umaasa ng higit pa sa isang gabi mula sa kanya. Maliban pa doon, may iilang babae rin na nakaabang palagi sa kanya dahil sinisikmatan siya sa ginagawa niyang pagwasak sa pamilya nila. Pinakahuli nga ay ang tungkol sa isang lalaking negosyanteng na humaling sa kanya na nais namang hiwalayan ng asawa. Balita ko, nagpakamatay ang may bahay dahil pinapili niya ang mister kung sino ang pipiliin. Ngunit sikat daw ang gusto niya. At matagal na po itong inilihim sa akin ni ate. Wala man lang siyang sinabi. Ayaw niya nang mag-alala ka pa. Kaya daw naisip ni kuya na solusyonan ang problema ni ate. Inalok niya si ate ng kasal. Hindi pa man niya ako nakikilala. Pinagtawanan siya ni ate Catherine at sinabing baka hindi raw ako sang-ayon sa desisyon nila. Kaya nagpa siya si ate na ipakilala sa akin si Kuya Ivan. Pinagmasdan lang talaga ni Kat ang magiging reaksyon mo sakali man na malaman mong may kasintahan na siya. At natuwa ka nga raw. Mas lalo kong naging masaya dahil ikaw na mismo ang kumausap sa akin na iiwas na natin ang ate mo sa bar. Kaya ako na-suggest na pakasalan siya. Pero mahal niyo naman po ang isa't isa, hindi ba kuya? Oo naman. Hindi ko kayang sukatin ang laki ng pagmamahal ko sa kanya. Pero one-sided love lang yun, Krisha. Sinusubukan lang ng ate mo. Hindi ko nga rin maintindihan kung bakit pumayag pa siya sa ganitong setup. Gayong alam niyang habang buhay siyang matatali sa akin. Bago kami ikinasal, ipinaliwanag sa kanya ni mama at papa na sagrado sa aming lahi ang salitang kasal. Tipong kahit kamatayan, hindi kami mapaghihiwalay sa isa't isa. Kaya nang humingi siya ng anak sa akin, nag-alangan ako dahil sa pinagmulan kong lahi, Krisha. Dahil aswang ka, kuya? Sinabi mo naman, hindi po ba, na karne lang ng hayop ang kinakain mo? Pwede nating i-develop yun, kuya. O maghanap tayo ng paraan para wag din maging aswang ang magiging pamangkin ko. Umiling si kuya. Ayaw din niya na mas lalong masira ang relasyon nila ni ate. Alam naman daw niya na kahit baliktarin pa ang mundo, makukuha pa din ng magiging anak nila ang dugong nananalaytay sa kanyang ugat, ang dugong pagkaaswang. Noong mga sandaling yun, hindi ko po alam kung paano niya po namamanage na kontrolin ang pagkaaswang niya. Never ko pong nakitang nag-anyong demonyong bayaw ko o kung ano paman. Gayunpaman, medyo naiintindihan ko na ang dahilan kung bakit nagkalamat ang relasyon nila. Kung ako ang huhusga, mali pa din si ate. Nagalit siya dahil ayaw siyang lahian ni kuya. Sa side naman ni kuya, kapakanan pa rin ni ate ang iniisip niya. So wala sanang dapat rason si ate na dumihan ang kasagraduhan ng pagsasama nila. Nung mga sandaling yon, humanga po ako kay kuya. Napakatapang niya para ipagtapat sa akin ang totoo. At wala pong nagbago sa tingin ko sa kanya. Sa katunayan, mas tumaas pa nga po ang respeto ko sa kanya. Para sa akin, hindi dahilan ng pagiging aswang niya para lokohin siya ng kapatid ko. Hindi ito kakulangan sa pagkatao niya. Lalo na bilang tao, wala po tayong karapatan na husgahan ng kahit na sino. Pagkatapos po ng pag-uusap naming yon, mas lalong gumaan ang loob ko kay kuya. Kaya naman muli kong kinausap si ate. Ate, nakikiusap ako. Itigil mo na ang pakikipagkita sa Gemwell na yan. Alam mo, te, wala pong maidudulot na mabuti ang pakikipaglapit mo sa lalaking yun. Mabigat ang dugo ko sa kanya. Pakiramdam ko, gagawa siya ng masama laban sa'yo. Wag mo nga akong pakialaman, Krisha. Wala kang alam sa pinoproblema ko, okay? Wala. Alin po bang hindi ko alam, ate? Ang pagtatago mo ng tunay na katauhan ni kuya? Yung pagiging aswang ng lahi niya? Alam ko na po yun eh. Hindi makapaniwalang napatingin sa akin si ate. Labis siyang nagulat sa aking sinabi. Siguro, hindi niya alam na ipinagtapat na sa akin ni kuya ang totoo. Kaya naman nagdadabog siya at pinagbabato pa ang dingding ng mga unan.
Labis tuloy akong naguguluhan sa kanyang mga ikinikilos. Ate, itigil mo na po yan. Alam ko na po ang totoo. Nagtapat na po sa akin si kuya, pero hindi ibig sabihin nun ay pwede mo na siyang saktan. Siya na ba ang kapatid mo ngayon? Siya na talaga ang dinedepensahan mo? Ano ha? Ate, naging mabait sa atin si Kuya Ivan. Sana naman wag mo lang ipagkait ang respetong nararapat para sa kanya. Hindi niya deserve ang ganito. Giit ko sa kanya. Sa halip na pinakinggan ako, sinampal ako ni ate. Pinagtabuyan pa niya ako sabay-sabing magkampihan na daw kami ni kuya. Napaiyak na lamang ako ng mga oras na yon. Wala naman akong ibang ginusto kundi ang maging maayos ang pamilya namin. Pero sa ginawa ni ate, lalo lamang itong gumugulo. Dahil sa naging pagtatalo namin, tiniis ko si ate. Magalang akong nagpaalam kay Kuya Ivan na aalis na muna ng bahay. May inupahan akong apartment sa Alabang kaya mas naging malapit ako sa aking trabaho. Nawala na din ako ng balita sa kanila sa loob ng 3 buwan. Pagkatapos noon, muli kong namataan si Jemuel. Sakay ng kanyang sasakyan papunta sa isang tindahan. Napakunot noo ako nang makita siyang bumibili ng itim na kandila at iilang mga libreto na kulay itim ang cover. Akala ko para sa pagdarasal lamang yun, pero nang maalala ko na kulay itim ang kandila ay napatda ako. Tila ba gagamitin niya ito sa hindi maganda. Dala ng hindi ako napapansin ni Jemuel ay palihim ko siyang sinundan. Nakarating kami sa isang bahay na sa tingin ko ay tinitirhan niya. Nagulat ako nang matanaw si ate doon. Kung magkasama sila ni Jemuel, malamang ay iniwan niya na si Kuya Ivan. Dahil sa aking mga nalaman, nagpasya akong sumugod. Kinalampag ko ang gate ng nasabing bahay at sinigaw ang pangalan ni ate. Ate Catherine! Ate! Lumabas ka riyan! Galit na galit kong sigaw. Kanya-kanya sa pagsilip ang mga kapitbahay nila sa ingay na ginawa ko, pero wala akong pakialam. Nakakailang tawag pa ako hanggang sa lumabas nga si ate at nagulat ako sa kanyang naging itsura. Kitang-kita ko ang namamayat niyang braso at binti. May maputlang balat at nanlalalim na mga matang may humpak na pisngi. Hindi ako makapaniwala sa naging itsura niya matapos ang huling pagkikita namin kung saan siya malusog at malakas. Krisha, kumusta ka na? Ate, anong nangyari sa'yo? Bakit namayat ka ng husto? May sakit ka ba? Ang tagal nating hindi nagkita. Ang tagal nga ate, pero wag mo pong ilihis ang usapan. Bakit ka nagkaganyan? Nakarma ka na ba sa ginawa mo kay Kuya Ivan? Nagulat ako nang pagak na tumawa si ate. Nakarma ko? Huwag kang magbiro ng ganyan, Krisha. Ang sabihin mo, binabarang ako ng pinapaboran mong bayaw. At si Kuya Ivan pa talaga ang sinisisi mo sa nangyari sa'yo, ate? Nagulat ako nang lumabas naman sa pinto ng bahay si Jemuel at tinaasan ako ng kilay. Aba, anong ginagawa ng pasaway mong kapatid dito, Kat? Siguro naghihirap na yan, no? Hoy, Krisha, para sa iyong kaalaman, matagal ka nang tinakwil ng ate mo. Matigas ang ulo mo, kaya huwag ka nang lalapit pa sa kanya. Gago ka pala eh. Gusto mo bang idemanda kita? Sinira mong pagsasama ng ate at kuya ko. Ako bang tinatakot mo? Bakit? Natatakot ka ba? Wag na wag mo akong susubukan. Krisha, Jemuel, tama na. Halos hingalin si ate sa simpleng pagsaway lamang niya sa amin ng kanyang kinakasama. Kaya naman tumigil ako sa pagsasalita. Pakiwari ko, kaunti na lang ay mahihimatay na siya. Kaya naman umatras na ako. Tinalikuran naman kami ni Jemuel matapos niya akong bantaan. Nang kami na lamang magkapatid ang naiwan sa may gate, tsaka ako binantaan ng mga salita si Ate Catherine. Ano bang ginawa mo sa buhay mo, ate? Ang ayos-ayos ng kalagayan mo kay Kuya Ivan. Bakit ka umabot sa ganito? Pwede ba wag mo nga akong pakialaman? Maayos naman ang buhay ko, Krisha. Please lang, wag mo na muna kaming guluhin. Umalis ka na. Wala akong nagawa kundi ang umalis nga sa bahay na yon. Nalungkot ako sa naging buhay ni ate. Para siyang pinaglalaruan ng tadhana. May magandang buhay nang nakalatag sa kanyang harapan pero mas pinili pa niya ang mahirapan. Dala ng pagnanais na malaman ang buong katotohanan, nagpasya ako na puntahan si Kuya Ivan sa bahay nila.
Natuwa siya nang magkita kami. Sa katunayan, kababakasan ng pag-aalala ang kanyang muka. Sa loob ng 3 buwan na nawala ka, mas lalong naging malamig sa akin ang ate mo. Palagi na lang niyang bukang bibig ang Jemuel na yun. Wala na akong ginawang tama. Kaya naman sinubukan kong ayusin ang relasyon namin. Kaso lang, may iba talaga kay Kat. Nalaman kong kinababaliwan niya ng gusto ang kabit niya. Tapos, minanduhan niya ako na bilang asawa niya, ilipat ko na daw sa pangalan niya lahat ng naipundar namin. Mula sa bahay at negosyo. Di ko alam kung bakit naging ganun siya. Parang wala siya sa sarili. Pumayag ka naman ba, kuya? Natural hindi. Para ano, ibigay niya lang sa kabit niya? Ang sabi po ni ate, ginagamitan mo siya ng itim na kapangyarihan. Binabarang mo raw siya, kuya. Totoo ba yun? Isang pagak na tawa ang pinakawala ni Kuya Ivan. Tila ba hindi makapaniwala sa kanyang mga narinig na paratang. Ako man ay hindi kumbinsido na magagawa ni kuya yon. Kaya nga kinailangan kong prangkahin siya sa mga nalaman ko. Alam mo kung anong klaseng tao ako, hindi ba bunso? Ang lahi ng pamilya ko ay aswang, hindi mambabarang. Rason niya sa akin. May punto nga naman si kuya, pero bakit siyang pinagbibintangan ni ate sa pagkakasakit niya? Kita ko pa nga ang bakas ng pag-aalala sa mukha ni Kuya Ivan nang malaman niya ang sitwasyon ni ate. Nasabi pa niya sa akin na mabuti pa raw ay sunduin na namin si ate saan man ito naroon ngayon. Hindi naman daw kasi sila naghiwalay basta na lang na naglayas si ate nang magtalo sila kaya hindi na nagkikita. Dahil sa aking narinig, isang desisyon kagad ang aking napagpasyahan. Huwag kang mag-alala kuya, tutulungan po kita. Kailangan kong balikan si ate sa bahay na yun. Susunduin ko siya. Hindi mapagkakatiwalaan ng Jemuel na yan. Pina-background check ko siya at napag-alaman kong may mga kaso siya ng pambabarang sa iba't ibang lugar na dati niyang tinirhan. Nag-aalalang kwento ni kuya. Anya, mistulang modus na raw ni Jemuel na lumapit sa mga taong sa tingin niya ay may pera at nakikipagrelasyon sa mga yun. Kahit na sabihing may asawa na ang babae na kanyang nilalapitan ay wala siyang pakialam. Ang mahalaga, makahanap siya ng paraan na mahulog sila sa kanya hanggang sa tuluyang magkasira ang mga mag-asawa. Sasamantalahin niya ang kahinaan ng babae na kalaunan ay sasama sa kanya. Pero ang diskarte doon, si Jemuel mismo ang pipilit sa kanila na asikasuhin ang papeles ng mga ari-arian ng pamilya. Kasabay nitong mangyayari ang biglaang pagkakasakit ng babae. Kapag naayos ng lahat, tsaka pa lamang mamamatay ang babae at maaangkin na yun ni Jemuel ang tunay na pakay niya hanggang sa makahanap na naman siya ng panibagong biktima. Kinikilabutan ako sa kanyang sinabi, lalo na at nakita ko ang sitwasyon ni ate sa bahay na yun. Kuya, mukhang ginagawa na nga ni Jemuel ang mga bagay na yan. Nang magkita kami ni ate, namayat na siya, maputla at sakitin. Diyos ko, nakuha na ba niya ang mga kailangan niya kay ate? Noong sinabi ko kay Kat na may mga properties akong ipapangalan sa kanya, hindi siya pumayag. Ang laki na raw ng damage niya na nagawa niya sa buhay ko. Kaya siya daw mismo nawalan na ng karapatan sa mga yon. Nagigilty siya. Kaya hindi niya tinanggap ang mga binibigay ko sa kanya. Pagkatapos nun, naglayas na siya. Hindi na kami nagkita hanggang sa may ibalita ka nga sa akin, bunso. Kala siguro ni ate, makikinabang siya sa kung anong meron si Jemuel. Ang hindi niya alam, ginagamit lang siya para mas mapalaki ang kayamanang meron ng manlulokong lalaking yun. Kailangan natin siyang bawiin, bunso. Sigurado mapapahamak lang siya kay Jemuel. Kahit ano pa ang sabihin niya. Nalungkot ako sa mga sinabi ni kuya. Ang totoo niyan, siya naman talaga ang pinakakawawa sa aming lahat Kasi nga, ilang beses nang nagkasala sa kanya si ate, pinapatawad pa rin niya. Binibigyan pa niya ng pagkakataon, tinatanggap ng bukal sa loob. Ni hindi ko man lang siya nakitang nagwala o nagalit. Kuya, ako na po ang humihingi ng pasensya sa lahat ng mga nagawa ni ate ha. Hindi ko po alam kung bakit siya nagbubulag-bulagan Pero alam ko pong balang araw, mapagtatanto niyang mali ang kanyang ginawa. Wala akong karapatang magdemand, bunso. May iba kasi akong katauhan. Hindi ako kompleto kahit pa ipagmalaki ko na pilit ako nagbabago. Sa pagkakataong ito, niyakap ko si kuya.
Ngayon ko napag-alaman na hindi nga naman basihan kung ano ang katauhan ng isang tao pagdating sa pagmamahal. Lahat ay pwedeng umibig at irespeto. Lahat pwedeng ipagmalaki. Kung may lahing aswang man ang pamilya niya, okay lang kasi wala naman silang ginagawa para makapanakit ng ibang tao. At sa pag-usad sa makabagong henerasyon, nakikita ko naman na binabago ng kanilang lipi ang mga nakasanayan noon. Hanggang sa naniniwala ako na mapagtatagumpayan nilang lahat yun, babalik din sila sa normal. Isinagawa namin kaagad ang plano para kunin si ate. Ilang beses kong minatsyaga ng bahay ni Jemuel at napagtanto ko na araw-araw siyang umaalis. Hindi ko alam kung saan siya pumupunta. Ang alam ko lang, naiiwang mag-isa si ate. Sa unang 2 araw ay nakikita ko pa siya na iika-ikang inihahatid si Jemuel palabas ng bahay. Nakikita ko naman sa lalaki ang panlalamig ng pakikitungo niya kay ate. Walang iya siya talaga. Sakali mang may mangyari sa ate ko, hindi ko siya mapapatawad. Naalerto ko nang makita kong umalis na nga ng tuluyan ang sinasakyan ni Jemuel. Sinamantala ko ang pagkakataong yun para lapitan ng bahay at muling makausap si ate. Ilang katok lang ang ginawa ko at pinagbuksan na niya ako kaagad. Nagulat ako nang magkaharap kami ng aking ate. Hindi ako makapaniwala sa naging itsura niya. Mas lalo pa siyang lumala kesa nung una. Diyos ko, ate! Ano nang nangyayari sa'yo? Krisha, hindi ka na dapat bumalik dito. Mapapahamak ka lang. Krisha naman Huwag mo na akong bigyan ng problema, please. Ate, pina-background check namin yung kabit mo. Ate, may mga nalaman akong hindi mo pa natutuklasan. Papatayin ka lang ng lalaking yan. Hindi niya ako papatayin. Buntis ako, Krisha. Ano? Nagpabuntis ka sa demonyong yun? Ganyan ka na ba talaga kadesperada? Nagimbal ang buong pagkatao ko nang sampalin ako ni ate. Pakiramdam ko, lahat ng pag-asang gusto kong ibahagi sa kanya ay natapon. Literal na naglaho. Paglingon ko sa aking kausap, nakita ko ang kabiglaanan sa kanyang muka. Mukhang hindi niya din inaasahan na masasaktan niya ako. Pero ayun na, nagawa na niya. Gusto ko na sanang umatras at layuan siya. Pero kapatid ko si ate, hindi ko siya pwedeng pabayaan. Hinawakan ko siya sa palapulsuhan. Hindi ka na pwedeng magtagal sa bahay ng demonyong yan, ate. Papatayin ka nga niya. Wag, Krisha. Maawa ka naman sa akin. Hawak niya ang buong buhay ko at nang pinagbubuntis ko. Baka kung anong gawin niya sa amin. Ate, gumising ka nga. Hindi siya Diyos para katakutan mo ng ganyan. Ang nakamulatan lang nating Panginoon ang may karapatan sa buhay natin. Wala kang dapat katakutan. Marami kami na tutulong sa'yo. Nagulat ako nang magpumiglas si Ate Catherine. Nakipaghilahan siya sa akin ng kamay. Hindi mo kasi ako naiintindihan Sa nagawa ko kay Ivan, wala na akong mukhang maihaharap sa kanya. Naging masama akong asawa. Pinag-usapan na po namin ito, ate. Siya mismo ang nakiusap sa akin na gawin ang bagay na ito. Nagpatuloy kami sa pagtatalo hanggang sa isang sasakyan naman ang huminto sa aming harapan at lumabas mula doon si Kuya Ivan. Umiiyak na niyakap si ate. Hindi ko alam kung ano ang nararamdaman nilang dalawa ngayon. Pagsisisi, awa, pagkamis, siguro halo-halo na. Hindi na kasi nakapalag si ate nang alalayan siya ni kuya at pasakayin sa kotse niya. Tama na, love. Sa bahay na tayo mag-uusap. Huwag ka mag-alala. Tutulungan ka namin. Ivan naman Humagulgol si ate sa aming harapan. Alam kong napakarami niyang gustong sabihin sa amin, ngunit dala ng kanyang kalagayan ay mabilis siyang nanghina. Naisakay kaagad siya sa kotse at minuestrahan ako ni kuya na umalis na kaagad kami. Nagkanya-kanya na lamang kami sa pagmamaneho noon ng dala naming kotse at dumiretso sa aking apartment. Kumuha ako ng iilang gamit. Tutal magkasukat lang naman kami ni ate. Tsaka iniwan ko ang aking sasakyan at sumakay sa kotse ni kuya kung saan lulan si ate. Hindi kami dumiretso sa bahay nila gaya ng inaasahan. Naisip kasi ni kuya na malamang daw ay susunod doon si Jemuel oras na malaman niyang tinangay namin si ate. Simulat sa pool, ngayon pa lang ako nakatagpo ng mga taong makikipagpatayan, maangkin lamang nila ang ate ko. Sa isang probinsya kami bumiyahe at hinanap ang isang kakilala ni Kuya Ivan.
Habang nagmamaneho, kinausap ako ni Kuya. Tulog si ate nun na labis din naming pinagpapasalamat. Alam mo ba, Bunso? Ang tungkol lang sa pinagmulan naming lahi ang nalalaman kong talaga. Pero ni minsan hindi pa ako nakakauwi sa aming bayan. Talaga, Kuya? Bakit naman po? Nung nabubuhay pa kasi ang aking mga lolo at lola, mahigpit sila sa pagtanggap ng bisita. May mga batas sila na pinasusunod sa lahat ng nasasakupan nila. Yung mga ninuno namin ang tumatayong leader ng aming lahi. Kaya ginagawa at sinusunod ito ng lahat. Bawat isa sa amin, may takdang panahon para umuwi. Pero hindi kami dapat na nag-iisa. Kailangan may isama kaming alay. Anong alay, Kuya? Ang ibig mo po bang sabihin, Kuya, iaalay mo kami kaya mo kami isinama ni ate? Hintakot at natataranta kong tanong sa kanya. Sa labis kong pagkagulat, natawa si Kuya, umiiling-iling. Hindi, sabi ko nga, hindi ba dati yun noong nabubuhay pa ang mga abuelo ko? Pero iba na ngayon. Ang aking mga magulang na namamahala at tinanggal niya ang kaugalian na yun. Kaya naisip kong dalhin na kayo dun para hinga ng tulong sina mama at papa sa kung ano ang pwedeng gawin para mapagaling ang ate mo. Naku, Kuya, hindi ko alam kung ano po ang magiging reaksyon po nila pag nakita nila kami doon. Huwag kang mag-alala. Naipaalam ko na sa kanila sa pamamagitan ng sulat ang balak natin pagpunta sa probinsya. Tumango na lamang ako at nanahimik. Mabait naman si Kuya. Siguro naman hindi niya kami ipapahamak doon. Sana lang talaga hindi naging mali ang aking desisyon na isama si ate sa lugar ng kanyang asawa. Baka lang kasi isahang bagsak ang paghihiganti niya. Kaso lang lahat ng masamang isiping yun ay naglaho nang dumating kami sa kanilang tahanan. Maraming sumalubong sa amin, may mga namamangha at may naaawa. Sabi ni Kuya, wag lang daw akong hihiwalay sa kanya. Nagmano din ako sa mga magulang ni Kuya nang dumating kami sa bahay nila. Kinikilabutan nga ako kasi ibang-ibang atmosphere sa lugar na kinaroroonan namin kesa sa nakasanayan. Tila isang malaking hasyenda ang aming kinaroroonan. Maraming halaman at mga rebulto. Sabi ni Kuya, yun daw ang mga ninuno nila. Ang akala ko dati, simpleng mga tao lang ang mga magulang ni Kuya. Pero ngayon, mas natitigan ko sila ng malinaw. Napagtanto ko na sila pala ay may mga lahing Kastila. Mapuputi at matatangkad, may makikinis na kutis at matangos ang ilong. Kagayang-kagaya talaga ni Kuya. Huwag kang mag-alala, Bunso. Iba na ang nakasanayan ng mga tao rito ngayon. Saka ang mga aswang, hindi talaga yan gabi-gabi lumalantak ng tao. Tuwing kabilugan lang ng buwan. Sa kaso namin, unti-unti na naming nakakalimutan ang mga bagay na yon. Ang kakayahan namin na i-convert na namin sila para manggamot bilang mga albularyo. Nakakahanga naman, Kuya. May mga kagaya nyo na pinipilit na magbago kahit na yun ang naturalesa po ninyo. Kailangan, Bunso. Ito lang ang naiisip naming paraan para wag kaming mahusgahan ng kahit na sino. Napakaswerte po talaga ni ate sa'yo. Kasi po nagagawa niyong tanggapin ng maluwag sa inyong kalooban ang lahat ng pasakit na binigay niya sa'yo, Kuya. Mahal ko si Catherine, Bunso. Kaya lahat ng pagkukulang niya, iintindihin ko. Lahat ng pagkakamali niya, tatanggapin ko at sisikaping magbago. Salamat po, Kuya. Nakilala ka ni ate. Ikaw ang nagsisilbing liwanag sa madilim niyang mundo. Alam kong simple lamang ang naging usapan namin yun, pero may lalim na ibig sabihin. Nagpahinga lang kami saglit at napansin nang gumising si ate. Nasaan ako? Nasa probinsya tayo, love. Kumusta ang pakiramdam mo? Mabigat ang katawan ko. Pagod na pagod ako. Magpahinga ka na muna. Ipinatatawag na ni na mama ang manggagamot. Umaasa kami na magagawa nila ng paraan na mapabuti ang kalagayan mo. Ivan, hindi ko deserve ang kabutihan mo. Napakasama ako. Puro pagmamahal lang ang ipinakita mo sa akin. Ang linis-linis mo, samantalang ako. Tama na. Ang pagmamahal, binibigay ng walang hinihintay na kapalit. Huwag kang matakot kung iaalay ko sa iyo ang puso ko. Ginagawa ko to dahil walang eksaktong rason maliban sa mahal kita. Napaiyak ako habang pinakikinggan ang usapan ng dalawa.
Pakiwari ko, nadudurog ang puso ko dahil sa kanilang pinakakawalang mga salita. Minsan tuloy na itanong ko, bakit ba ganito kakomplikado ang buhay ng tao? Nangingiting nakatitig lang ako sa kanila hanggang sa dumating ang mga magulang ni Kuya Ivan kasama ang albularyo. May mga dala siyang gamit na hindi ko tiyak kung ano eksakto. Ang alam ko lang, gagamitin niya ang mga yon sa panggagamot sa kapatid ko. Pinaupo nila si ate sa isang upuan at doon sinimula ng pagtatawas. Sa totoo lang, nakakapanindig balahibo. Pakiramdam ko na wala kami sa tunay na mundo. Pumasok kami sa isang dimensyon na puro ganito na lang ang nakikita ko. Nakita ni Kuya na balisa ako kaya tinapik niya ang aking balikat. Huwag kang mag-alala, bunso. Gagamutin nila ang ate mo. Ano po bang una nilang ginagawa? Yan ang tinatawag na pagtatawas. Sa pamamaraang yan, malalaman kung ano ba talaga ang karamdaman ni Kat, kung totoong ginagamitan siya ng kapangyarihang itim, at kung sino ang gumagawa. Natahimik ako. Sinimulan na ang ritual habang sumasayaw ang albularyo sa paligid ni ate. Kumuha siya ng planggana at kandila, tsaka asin at langis. May mga ginawa siya doon sa palanggana na may tubig. Maya-maya pa, inanunsyo niya na sinakop ng kapangyarihan si ate at sinusubukan niyang makahanap ng koneksyon mula rito kaya ipinagpatuloy niya ang pag-usal ng mga salita. Nakikita kong para bang balisa siya. Tumingala at nangisay, tumirik ang kanyang mga mata, parang sinaniban. Maya-maya pa, bumaling ang manggagamot sa amin. Sinabi niya kay Kuya Ivan na kausapin ang sino mang sumapi kay ate, ang taong nagpapahirap sa kapatid ko. Kilala daw ni Kuya ang lalaki, kaya sumang-ayon siya sa sinabi ng manggagamot. Kami naman, kasama ang mga magulang ni Kuya Ivan, ay nanatili sa isang tabi, tahimik na nagmamatsyag. Ano, Jemuel? Masaya ka na ba sa ginawa mo sa asawa ko? Bakit? Dapat ba akong matuwa sa ginawa din ninyo? Sagot ng taong sumapi sa katawan ni Ate Kath. Nararamdaman ko ang gigil sa bawat bitiw niya ng salita. Mukhang hindi niya nagustuhan ang pagtangay namin kay ate. Bakit ba? May mas karapatan si Kuya Ivan sa kapatid ko dahil mag-asawa sila. Samantalang si Jemuel, isa lang siyang dakilang kabit na basta nalang lumitaw sa kalagitnaan ng relasyon nila Ate Kath. Ano bang kailangan mo sa asawa ko? Bakit mo siya sinasaktan? Bakit? Dahil wala kayong karapatang sumaya. Hayop yung asawa mo, Ivan. Isa siyang babaeng kaladkarin. Makati, mababa ang lipad. Sapat na ba yung para saktan mo siya? Sinira mo ng pamilya namin. Ginulo mo pa ang buhay niya. Nauna niyang sinira ang pamilya ko. Nagpakamatay ang nanay ko dahil sa malanding babae na yan. Nalugmok kami sa hirap. Kaya gusto kong gumante. Gusto kong bawiin ang lahat ng kinuha niya sa akin. Kaso lang, hindi ko akalaing maaakit niya rin ako. Sa ganoong paraan ko ginustong gumanti sa kanya. Ang sirain din ng pamilya niya. Napaiyak ako nang marinig ang mga sinabi ni Jemuel. Hindi ko akalaing may koneksyon na siya kay ate noon pa. Una pa nga silang magkakilala kaysa ni Kuya Ivan. Sa madaling salita, siya pala ang anak ng ginang na nagpakamatay na iniwan ng asawa. Kasalukuyang nakakulong ngayon ang lalaki nang magkaroon ng malaking utang sa isang kilalang personalidad nang malulung siya sa sugal. Naiwan si Jemuel na mag-isa at lugmok sa hirap. Kaya pinlano niya ng maigi ang gagawing paghihiganti. Sinubukan niya muna sa iba ang kanyang kakayahan na tanging naiwang pamana ng kanyang ina. Nang maperpekto niya na ito, tsaka niya nilapitan si Ate Catherine. Hindi na nagsalita noon ang ate ko dahil napapaungol na lamang siya habang hinahampas ng buntot pagi ang kanyang braso. Ayun lang daw ang paraan para mapalayas ang lalaking sumapi, para muling magkamalay si ate. Kagaya nga ng inaasahan, umiiyak siyang lumingon sa amin. Pagod na ako, Ivan. Bunso, hindi ko na kaya. Gusto ko nang mawala. Malinaw na sa akin ang lahat, love. May kasalanan din tayo sa kanya. Hayaan mo, ayusin natin to. Gagawin natin ang lahat, gumaling ka lang. Buntis na ako sa kanya. Handa ako magpakama sa dinadala mo. Gagawin natin ang lahat para maging masaya. Hindi ka ba nakakaintindi, Ivan? Makasalanan ako. Wala ako ni katiting na pag-asa para magbago. Akala mo lang yun.
Nandito ako, magtutulungan tayo. Tumalikod ako at pinahid ang luha sa aking mga mata. Hindi ko sila kayang pagmasdan. Kung tutuusin, si ate ang dapat sisihin dito. Pero may parte ng pagkatao ko ang bumubulong na sinasabing wag kong sisihin ang sarili kong kapatid. Desperada na kami dati. Ayaw ni ate na huminto ako sa pag-aaral. Sabi niya, gagawin niyang lahat para lang makapagtapos ako. At ginawa nga niya, kahit ang kapalit noon ay ang kabiguan ng iba. Ipinaalam ng manggagamot na kailangan na daw munang magpahinga si ate. May pinainom siyang herbal kung saan lilitaw daw ang apektadong parte ng katawan ni ate kung saan sinimulan siyang pahirapan. Napag-alaman din namin na 3 buwan na pala siyang buntis. Hayaan mo po ate, ako ang magbabantay sa'yo. Salitan kami ni Kuya Ivan ha? Ang trabaho mo. Naka-leave po ako ate, mga 1 buwan, tapos babalik ako sa trabaho pagkatapos nun. Huwag kang mag-alala, love. Nandito naman ako. Babantayan kita palagi. Patawarin mo ko, Ivan. Sana mapatawad mo ko. Ang laki ng kasalanan ko sa iyo. Pakisabi kina mama at papa, patawarin nila ako. Muli na namang bumaha ang luha sa pagitan naming 3. Alam ko naman na gusto nang magbago ni ate. Yung sakit niya lang talaga ang nagsisilbing hadlang. Ganito naman talaga ang tao eh. Tsaka lang mapagtatantong mali ang nagawa kapag nagdurusa na. Kinagabihan, payapa kaming nahiga sa aming mga higaan. Sina kuya at ate nagtabi sa kama. Ako naman ay nasa kabilang kwarto lang. Ayaw akong dalawin ng antok. Iniisip ko kung ano ang mangyayari pagkatapos nito. Pabaling-baling lang ako sa higaan hanggang sa makarinig ako ng mga kaluskos mula sa kabilang kwarto. Para sa akin, imposible naman na may ibang kasama sina ate at kuya dahil alam kong natutulog na sa mga oras na yon ang kanyang mga magulang. Nagpa siya akong bumangon para silipin kung sino nga ba yon. Nang sa pagbukas ko ng pinto, may natanaw akong itim na aninong papalabas naman ng kanilang kwarto. Gimbal na sinundan ko ng tingin ang nilalang na yon sa nanlalaki kong mga mata. Maya-maya lang parang hangin na naglaho ang malaking anino sa terrace. Saglit akong natulala at hindi nakapagsalita. Kung ano man ang ibig sabihin nun, ang paligid lamang ang nakakaalam. Muli akong naalarma nang marinig ang ingay ng pagduduwal ni ate sa kabilang kwarto. Kaya agaran akong napasunod. Naabutan ko si ate na nagsusuka habang si Kuya Ivan naman ay panay ang paghaplos sa likod niya. Nagliwanag ang mukha ni Kuya Ivan nang dumating ako. Bunso, pakidala naman dito ng planggana oh. Sige po kuya. Dali-dali akong nagpunta sa banyo at kinuha ang palangganang kulay puti. Nagtaka ako kung anong gagawin ni kuya doon, pero nung nakita kong itatapat niya sa pinagsusukahan ni ate ay gayon na lamang ang pagkaalarma namin. Saktong-sakto kasi sa kanyang pagsuka ay naitapat ni kuya ang planggana, kaya doon natipon ang kanyang sinuka. Malansang amoy kaagad ang aming nalanghap, dahilan para mapaatras ako sa kinatatayuan ko. Suka lang ng suka si ate, halos mablangko na nga ang kanyang ekspresyon. Pero kami ni kuya, kinikilabutan. Puro dugo ang kanyang sinuka, parang mga patay na dugo. Akala namin yun lang, ang kaso lang, gayon na lamang ang gulat ko nang makitang may nagsisigapangan mula doon. Mga uod na mabalahibo at matataba pa. Sabay pa kaming nagkatinginan ni kuya. Pakibantayan ng ate mo, Bunso. Tatawagin ko lang siya na mama. Sige po kuya. Nang maiwan kaming dalawa ni ate, medyo kumalma na siya. Mabuti na lang may kumpletong gamit ang kwarto nila kuya, kagaya ng thermos para sa lalagyan ng mainit na tubig. Humingi siya noon kaya kaagad kong binigyan. Ate, anong nararamdaman mo? Masama, Krisha. Parang hinahalukay ang tiyan ko. Huwag kang mag-alala ate, parating na sina kuya. Tumangulang si ate at nahiga, kaya inalalayan ko siya. Sa totoo lang, tarantang-taranta na ako noon. Gusto ko na nga siyang isugod sa ospital eh. Kaso lang dumating ang kanyang mga biyenan kasama ang albularyo. Sinuri pa ang sinuka niya, inamoy-amoy. Maya-maya pa, lumingon ang manggagamot sa amin. Inutusan niya ako na ililis ang damit ng ate ko. Kailangan daw niyang makita ang pusod. Ginawa ko naman ang sinabi niya. Gayon na lang ang gulat ko nang makitang may bagay sa kanyang pusod na tila ba nakakonekta sa loob ng kanyang katawan.
May maniwala man sa akin o wala, pero kitang-kita ko, tinubuan ng mga ugat ng halaman ng kanyang pusod kung saan ang pagkabuhay marahil ng halaman ay nasa loob ng kanyang katawan. Nakalitaw ang dulo ng mga ugat na yon na sinubukan kong bunutin, ngunit sinigawan ako ng albularyo. Kapag ginawa ko raw yun ay mamamatay si ate. Napahagulgol ako sa labis na pandidiri at takot. Hindi ko akalaing makakakita ng ganong klaseng bagay. Ipinaalam pa sa amin na ang mga uod na sinuka niya ay hindi basta uod, kundi mga mabalahibong higad mula sa punong pinamumugaran ng maraming higad. Gustong-gusto kong sugurin si Jemuel ng mga sandaling yun, para bang nakikinit ako siya sa diwa ko na humahalakhak at tuwang-tuwa sa ginawa niya sa ate ko. Inayos naman ni Kuya ang panggamot ng albularyo. Lahat ng klaseng halamang gamot na pwede nilang malakap ay kanilang tinipon para makagawa ng gamot. Sa paglipas ng mga araw, palala ng palala ang sitwasyon ni ate. Ang dating mahubog at malindog niyang katawan ay naging butot balat na lamang. Mas lalo siyang naging maputla. Tipong pati gilagid niya ay nakikita na kapag ngumingisi. Ang mga mata niya halos lumuwa na sa panlalalim. Ate, kumusta ka? Ayos lang ako. Huwag mong kakamutin yung leeg mo mamaya magsugat na naman yan. Wika ko sa kanya habang tinitingnan ang kanyang leeg na sinisimulan na naman niya sa pagkalmot. Sabi ng albularyo, hindi raw talaga maiiwasan ng mga ang buong katawan ni ate, lalo na dahil higad ang ginamit na pambabarang sa kanya. Ipagdasal na lang daw namin na wag nang humantong sa mas nakakatakot pang paraan ang pagkakasakit ng ate ko. Si Ivan. Nandito ako, love. Miss mo na ako kaagad, ano? Ngumisi lang si ate na sa totoo ay sobrang creepy ng tingnan. Para siyang buhay na bangkay. Ni hindi na siya maiwang mag-isa sa upuan dahil pati hangin ay matatangay na siya sa sobrang gaan. Pati nga sa pagsasalita, paunti-unti na lang, mabilis siyang hingalin. Ang nakakahiya lang ay hindi siya sinukuan ni Kuya anuman ang nagawa niya sa kanya. Literal na itinalaga ni Kuya ang kanyang sarili na maging tagapagbantay ni ate, kahit pa nga yata sa pinakamahirap na sitwasyong kagaya nito. Saan ka galing? Sa labas lang. Sige na, magpahinga ka na muna. Matutulog muna ako Iniwan namin si ate sa kwarto para makapagpahinga. Ewan ko ba, nasasanay na din ako sa probinsya. Sariwa ang hangin, magalang ang mga tao at palaging nag-aalala. Hindi nga lang ang lahat. Lalo na at may naikwento sa akin si Kuya na labis kong ikinataranta. Munti ka na ako mapaaway kanina, bunso. Ha? Bakit naman po, Kuya? Nagpunta kanina mga pinsan ni Mama. Ang sabi, dadalaw daw kay Kat. Pero naramdaman ni na Papa na may iba silang sadya. Kaya prinangka sila ni Mama. Ipinipilit ang gusto nila. Ano pong gusto nila? Hihiramin daw ang ate mo. Mga walang yaang mga taong yun. Hindi na kami aswang kagaya ng dati. Pero hindi ibig sabihin na niyakap naming lahat ang panibagong kaugalian namin. May mga kaanak kaming nananatili sa dati naming katauhan at nasa sa kanilang paniniwala pa rin na kapag may nagkakasakit sa isang bahay, hiramin na lang daw para pagsaluhan. Siyempre nagalit si Mama. Anak niya na si Kat. Mas lalo na ako, kaya tinaboy ko na sila. Nakakatakot naman po yan, Kuya. Akala ko po wala nang aswang sa lugar niyo. Dito sa loob ng bahay, makakaasa kang wala na talaga. Pero sa labas, hindi kami makakasiguro. Kaya nga sabi ko sa'yo, kapag lalabas ka, kailangan may kasama ka, hindi ba? Tumango ako bilang pagsang-ayon kay Kuya. Naisip ko, nakakatakot ang mga tao sa paligid namin. Hindi namin tiyak kung sino ang mabuti at kung sino ang nagbabalak ng masama. Buti na lang talaga, hindi niya kami pinabayaan. 3 araw pang lumipas at napansin kong nagsusugat na ang balat ni ate. Hindi na siya maawat sa pagkamot ng kanyang mga sugat. Akala ko dati, sa kwento, mga libro at palabas lang nakikita ang mga mambabarang. Hindi ko akalaing totoo pala silang nag-i-exist. At kung tutuusin, mas mabagsik pa sila kesa sa paglalarawan na makikita ko sa mga palabas. Kay laki ng naging epekto nito sa katawan ni ate.
Ate naman, hindi ba sinabi ko na sa'yo na itigil mo na ang pagkamot? Tignan mo, nagdurugo na. Makate. Ate naman wala tayong gamot para dyan. Gusto mo ba buhusan ko ng alkohol yan? Ayaw, masakit. Natatawa na naluluha akong nakatingin kay ate. Ibang-iba na siyang manalita ngayon. Para na din siyang bata. Naapektuhan na din ang kanyang utak sa kung anumang nangyari sa katawan niya ngayon. Bukod kasi sa albularyo, may pinagkakatiwala ang doktor ang pamilya ni kuya na pumupunta-punta din para i-check ang kalagayan ni ate at ng sanggol na dinadala niya. Ang laki na nga ng nagagastos nila pero parang wala lang yon sa kanila. Isang araw, namataan kong nag-uusap sina kuya at ang kanyang mga magulang. Iling ng iling si kuya. Para bang hindi siya sang-ayon sa kung ano man ang ipinapakiusap ng mga magulang sa kanya. Pagkatapos nilang mag-usap, iniwan sila ni kuya kaya sinalubong ko siya. Kuya, nag-aaway po ba kayo ng mga magulang mo? Hindi naman, bunso. Bakit mo naman yun nasabi? Nakita ko po kasi kayo parang hindi po maganda ang mga reaksyon nyo. Nangangamba na raw kasi sila sa ate mo na baka mas lumala ang sitwasyon. May isa pa naman daw paraan para gumaling ang ate mo sa lahat ng sakit niya. Ano? Paano kuya? Yang gawin siya. Siyempre hindi ako pumayag. Madadamay ang sanggol sa sinapupunan niya. Ako nga pinipilit na magbago para maging tao. Tapos gagawin nilang aswang ang ate mo. Mas lalong magiging miserable ang buhay niya kapag nangyari yun. Napatango ako sa sinabi ni kuya. Tama naman siya Hindi solusyon ang gawing yanggaw si ate para gumaling. Lalala lang ang sitwasyon niya. Baka mamaya makapanakit siya ng iba kahit sabihing epektibo ang paraang yun. Nag-aalala ko kasi malapit nang matapos ang vacation leave ko. Kailangan ko nang bumalik ng Maynila. Gayunpaman, napagkasunduan namin ni Kuya Ivan na palagi niya akong babalitaan sa mga nangyayari kay ate. Ako naman, hahanap ng paraan para madiin si Jemuel sa kasamaan niya. Sigurado naman kasi ako na may mga magagamit ako laban sa mambabarang na yun. Kinahapunan, dinalaw ko si ate sa kanyang kwarto. Nakahiga lang siya. Halos mata na lang ang pinagagalaw niya. Ang amoy niya, malansa na naaagnas. Kahit alkohol, hindi kayang patayin ang amoy. Parang mas kumakalat pa ito kaya kapag lumalapit ako sa kanya, naka-face mask na lang ako. Halos nagnanaknak na sa nana ang kanyang mga sugat. Nilalangaw na din ang ilan sa mga yon na hindi niya na magawang itaboy papalayo. Napaiyak ako sa isiping pinagdurusa talaga ng todo ni Jemuel ang ate ko. Pumikit ako at saglit na umusal ng panalangin. Alam kong maraming magagalit at mapapataas ang kilay sa ginawa ko. Pero noong sandali na yun na nagdarasal ako, naisip kong sana kunin na ng Panginoon ang ate ko, kesa naman maging aswang siya kagaya ng plano ng mga biyanan niya. O di naman kaya magdusa pa siya ng husto. Ako na kasi ang nahihirapan sa sitwasyon niya Ate? Bunso, patawarin mo si ate Ate, kahit ano pang nagawa mo, mahal pa rin kita. Kung napapagod ka na, pahinga ka na ate Ayokong magdusa ka pa. Kung talagang aalis ka na, huwag ka nang magdalawang isip pa. Magiging okay din kami. Nakita ko nang hinaplos ni ate ang kanyang tiyan. Napaiyak ako nang makita ang umbok na yon na tila ba ayaw na ding tumubo pa. Parang nakikidalamhati din ang kawawang sanggol sa kanyang sinapupunan sa posibleng sapitin ng kanyang nanay. Maya-maya, ngumiti sa akin si ate. Pwede ko ba siyang isama? Ate, gusto kong isama ang aking munting anghel. Tukoy niya sa sanggol sa kanyang tiyan. Mas lalong nanginig ako sa kaiiyak. Sobrang sakit at bigat ng nararamdaman ko. Hindi ko na makayanan. Pero nakikita ko ang pakiusap ni ate. Gusto niya ng kasama. Noong mga panahong yun, wala pang kahit na anong aparatong pwedeng bumuhay ng 4 na buwang sanggol kahit na ilabas na ito sa tiyan ng kanyang ina. Sobrang liit pa ng sanggol, hindi pa siya fully developed. Pero nakikita ko ang pagpapahalaga sa mga mata ng kapatid ko. Masakit man, mabagal akong tumango. Siya ang nanay Ayaw kong ipagkait sa kanya na makasama ang anak niya sa kabilang buhay. Nakita kong pumatak ang luha sa kanyang mga mata.
Umusal siya ng mahinang pasasalamat bago pa man siya pumikit para matulog. Siya namang pagdating ng doktor na nagche-check ng vital signs ng kanyang sanggol kasama si Kuya Ivan. Umiling-iling siya matapos lapitan si ate. Dok, ano nangyari? Bakit daw kuya? Kabado ko namang tanong. Napansin kong parang may tubig na inihagi sa ilalim ng kama ni ate. Basang-basa kasi doon at malansa. Ipinaalam ng doktor na sumabog na daw ang panubigan niya. Ibig sabihin, hindi na kumapit pa ang sanggol sa kanyang sinapupunan. Nagulat kaming lahat nang magwala si kuya. Pinaghahagis niya ang lahat ng bagay na madampot niya. Ako naman, nakayuko lang ng mga sandaling yun. Hindi na ako nagulat pa. Nauna nang ipinagpaalam ni ate na isasama niya ang kanyang anak. Ang hindi ko napaghandaan ay nang i-anunsyo ng doktor na maging si ate ay pumanaw na. Dali-dali akong lumapit sa kinahihigaan niya. Halos hindi ako makahinga nang makita ang pagkatanggal noong makakapal na mga ugat sa pusod ni ate. May naglalabasang maliliit na insekto doon na labis kong ikinagulat. Mga bubuyog. Diyos ko! Bunso, wala na ang ate mo. Iniwan na tayo ng ate mo. Ate! Humingi ng paumanhin sa amin ng doktor dahil sa pagpanaw ni ate. Hindi na ako nagsalita pa. Pero si kuya, kinuwelyuhan pa niya ang doktor. Isalba raw niya si ate at baka may magagawa pa siya. Inawat na lang namin si kuya. Alam na namin na wala nang mangyayari pa. Sobra-sobra na ang naging pagdurusa ni ate. Higit pa sa nagawa niyang kasalanan. Walang puso ang lalaking gumawa nito sa kanya. Kaya naman ako na din mismo ang nakiusap kay kuya na kumalma na siya. Mabuti na lang tumahimik din ang Kuya Ivan. Ayaw na ni ate na magdusa tayong lahat, kaya siya lumisan kuya. Pero mahal na mahal niya tayo at humihingi siya ng kapatawaran sa lahat ng mga nagawa niya. Ang sakit lang kasi. Hindi man lang kami nagkausap ng maayos tungkol sa aming dalawa. Hindi man lang ako nakahingi ng dispensa sa kanya. Minsan din akong naging mahina. Kuya, lahat ng ito ay may dahilan. Huwag mo po sanang iisipin na pinarurusahan tayo. Nangyayari ang lahat ng ito para magsilbing aral sa ating lahat. Umiyak na lamang si kuya hanggang mapagdesisyonan na namin na isagawa ang nakasanayan ng mga taong nilisan na ang kanilang pamilya. Ibinurol namin si ate at binigyan ng maayos na libing. Kakaunti lamang ang nakadalo pero hindi na mahalaga yun sa akin. Nanatili pa ako ng 3 araw bago bumalik sa Maynila. Bunso, kamamatay lang ng ate mo. Bibigyan ka naman ng allowance na araw ng kumpanya nyo, hindi ba? Ayun nga po ang sabi nila kuya. Kaso lang, alam mo naman na may mga bagay pa akong kailangan ayusin bukod doon, hindi po ba? Kung tungkol kay Jemuel yan, hindi ako papayag. Kita mo nga ang ginawa niya sa ate mo, hindi ba? Hindi ko naman po ipapahamak ang sarili ko kuya. Asahan mo, magiging okay ako. Sakali man na may problema, tumawag ka. Makakaasa ka kuya. Bumalik nga ako ng Maynila at pinilit na mag-move on. Kahit masakit, alam ko naman na balang araw mapapawi din ang nararamdaman ko. Habang pilit kong nililibang ang sarili ko sa pagtatrabaho, nagulat ako nang may lumapit sa aking gwardya. Anya, may babae raw na naghahanap sa akin nung mga nakaraang linggo. May dala siyang kahon na hindi nila alam ang laman. Ano kaya ang laman nito? Nagtataka kong tanong. Pagka-uwi ko sa bahay, hinalungkat ko yun. Nagulat ako nang makitang may sulat si ate na nakatago sa pinakailalim. May mga papeles din at mga litrato. Nakasaad sa kanyang sulat ang paghingi niya ng kapatawaran sa ginawa niyang pagtataksil sa kanyang asawa. Nagawa lang daw niya ang bagay na yon dahil gusto niyang ayusin ang problemang nagawa niya noon sa pamilya ng lalaking nagawa niya ng atraso. Kaso lang daw, natuklasan niyang hindi inosente si Jemuel. Ang kanyang ina ay hindi raw totoong nagpakamatay. Ginawa lamang nila yon ng magpapamilya bilang modus para magkapera. Kunwari lalapit sa mga babaeng bayaran ng kanilang ama. Magwawala naman ang kanyang ina at kunwari magpapakamatay. Tapos si Jemuel naman daw ang gaganti. Ang paraan nila ng pagganti, iba-blackmail ang mga taong nagkasala di umano sa kanila. Kinausap ko si kuya tungkol sa aking natuklasan at dali-dali siyang lumuwas ng Maynila.
Kung ganun, namatay ang ate mo na sinisisi ang kanyang sarili sa nangyari. Pero planado pala ang lahat ng yun. Halang daw ang kaluluwa ng mag-anak na yan, kuya. Marami na silang naloko. Naalala mo po ba yung kotseng binigay mo kay ate? Yun ang unang kinuha ni Jemuel sa kanya. Ang masama pa doon, gumagawa pala ng mga peking dokumento si Jemuel para maging posible ang kanilang panloloko. Kaya pala hindi mahiwalayan ni Kat ang lalaking yun. Tinakot siya na ilalabas sa mga peking kontratang nagsasaad na malalagay sa pangalan niya ang mga ari-arian ko bilang kabayaran sa krimen na nagawa niya. At nagawa nga ni ate na manatili dahil sa guilt ng pagkamatay ng nanay ni Jemuel, na peke lang din pala. Kagaya ng mga papeles na ipinakita niya kay ate na peke rin. Galit na galit kong saad. Tapos ngayong natuklasan ni ate ang ginawa ni Jemuel, binarang niya si ate para hindi na makapagsalita. Kaso lang kahit wala na si ate, matibay pa din ang statement niya na isinulat sa papel, lalo na't personal handwriting niya yon at may pirma pa. Bawat papeles na nasa kahon ay may akmang petsa at pangyayari base sa pagkakasalaysay sa sulat. Nabuhayan kami ng loob dahil ang buong akala namin kababalaghan ng kalaban namin laban sa hustisya. Pero ngayon may katibayan kami at sisiguraduhin namin na makukulong si Jemuel. Noon din, lumapit kami sa otoridad para ipakita ang mga ebidensya para masampahan ang kaso si Jemuel. Kinasuhan siya ng falsification of documents at marami pang iba. Sa dami ng kasong kahaharapin niya, mahihirapan siyang makalaban at kung suswertihin pa, mapipilitang lumabas ang nanay niyang nagpapanggap na patay na. Samantalang ang ama niyang nakakulong na ay madadagdagan ng kakaharaping kaso. Hindi kami pumayag na hindi makaharap ang lalaki. Mabuti na lang, mabilis ang mga pulis at nadakip nila si Jemuel na nagtitirik daw ng kandila sa isang malaking puno ng aratilis sa likod ng bahay nila. Nakaposas na iniharap sa amin ng lalaki dahilan para magawaran ko siya ng isang malutong na sampal. Hayop ka! Manloloko ka! Pinatay mo ang ate ko! Uy, patay na siya? Magandang balita yan ah! Sapok naman ang pinakawalan ni Kuya Ivan na nagpadugo sa bibig ni Jemuel. Dinuro niya ang lalaki na kahit inawat na kami ng pulis ay hindi talaga nagpapigil. Hayop ka! Inagaw mo ang asawa ko, tapos niloko mo pa siya. Huwag kang mag-alala. Titiyakin ko mabubulo kayo sa bilangguan. Pati nanay mo ipakukulong ko. Nanlaki ang mga mata ni Jemuel pero hindi na siya nakasagot pa. Patong-patong na kaso kaagad ang isinampa sa kanya lalo na't hindi lamang kami ang naging biktima. Sa isang iglap, nakamit namin ang hustisya na aming inaasam. Hindi man namin inaasam na makaganti pero ang tadhana na mismo ang gumawa ng paraan para makuha namin ang nararapat para sa ikatatahimik ng kaluluwa ni ate. Sa ngayon, wala na po si Jemuel. Nabalitaan po namin na namatay siya ng pagtulungang bugbugin sa kulungan kung saan siya nagbabayad ng kanyang kasalanan. Salamat sa Panginoon at hindi niya kami pinabayaan. Hanggang dito na lamang po. More power po sa inyong channel at God bless. Naway kapulutan niyo ng aral ang aking binahaging kwento. Hanggang sa muli, salamat sa inyong pakikinig.